Hello po, magandang gabi po. Yes, bro. Good evening. Matanong ko lang po, yung anticipated mass, kung nagsimba ako ng anticipated mass, pwede na ba akong hindi magsimba ng Sunday? Yes, pwede po. Anticipated mass naman po yun. Pwede ka na pong hindi makapagsamba for the Sunday dahil nga sa anticipated po yun. Pero kung gusto mo pang magsimba, mas okay pa po yun. Dagdag kabanalan po yun. Kasi baka nagkasala tayo ng mortal sin kung hindi ako magsimba ng Sunday, kung nagsimba na ako ng Saturday. Kapatid, make it sure na yung sinambahan mo sa Saturday is anticipated talaga ha. Kasi may oras ang anticipated mass. Baka isipin natin na lahat ng misa ng Sabado is anticipated. Hindi po. Intentionally, yung anticipated mass, kailangan yung mass na dadaluhan mo sa Sabado is anticipated talaga. Hindi lahat Kasi, ng misa sa Sabado is anticipated. May specific time. paano po ako Halimbawa ma- sa amin dati alas 6:30 ng gabi. Sa amin doon sa Cagayan de Oro, merong anticipated mas dinadaos yun every 6:30. Kaya alamin mo rin sa simbahan kung ano yung anticipated mass nila, anong oras. kada 5:30 po Saturday po siya. Sa inyo, Oo. at least alam mo. Kasi kung baka po bawal na hindi ako magsimba ng Linggo kasi po 'di ba mortal sin kung hindi ako makapagsimba ng Sunday. Pero nagsimba na ako ng Saturday anticipated mass. Tama, Bro Junri. Yes, go ahead, bro Angel. Yes, okay, ganito po yan. No? Pag Saturday kasi may morning mass, for Saturday lang yon. So may mga hapon din na for Saturday lang, no? So para masigurado tayo, make sure na anticipated niya. Tama po si Bro Junri na tanungin mo, baka for Saturday lang yon. Iba po yung anticipated mass, kapatid. Pag sinabi anticipated mass, yung mismong ebanghelyo doon, yung gospel, at saka yung gospel reading doon, saka mga um, first reading, second reading, yun po ay eksaktong yung dinan para sa Sunday na kinabukasan. So mas maganda po pag yung 5:30 medyo hindi ako sigurado doon, baka hindi anticipated mass yun, baka for Saturday lang po yun. So mas maganda po itanong nyo sa kahit sino doon ng mga doon, kahit sino yung mga naglilingkod doon, mga asheret, mga kung sino man po doon, itanong nyo na rin para sigurado. Ito po ba yung anticipated mass para sa Sunday? Pag sinabi nila, opo, anticipated mass yan, okay na po yun. Na fulfilled na natin ang Sunday obligation natin. Yung regarding po sa kasi nag-research po ako sa Sign of the Cross kasi na-topic niyo po yung kagabi regarding sa Sign of the Cross. Nag-research po ako ayon po sa mga research ko kung tama na yung yung sa anak, yung sa ama sa anak, yung sa anak kasi nakita ko sa mga tradisyon sa ibang bansa na Katoliko, yung iba po sa tiyan. Pero kasi po ako pag nagsa-sign of the cross po ako, mas prepare ko po kasi sa tiyan kaysa malapit po sa dibdib. Kasi po, dati po kasi kung nag-cross ako, yung yung tamad na parang lang, yung parang hindi aabot ng dibdib. May nabasa ako na hindi pala maganda yun, kailangan pala mag-sign of the cross po daw ay sa dibdib o sa tiyan. Pero ako po, mas prefer ko sa tiyan. Mali po ba yung ginagawa ko pag nagsa-sign of the cross po ako, ang inaano ko po yung sa anak ay sa tiyan. Well, wala naman pong sinasabi na exact kung saan talaga, no, pero of course sa maturo na simbahan na kaya nga pag binasa mo yung awit ng mga awit ng chapter 8 verse 6, no, itinatatak, no, yun po yung prophecy kay Jesus na itinatatak siya sa puso, which is kahit nga sa bisig itinatatak siya, na yung sa puso nga ay nasa dibdib yun, no. Dibdib po talaga ang ng turo na simbahan, no. Pagdating naman doon sa pahayag 14:1, yung naman yung sa noo naman, no, at yung bisig din yung Espiritu Santo. But
Siyempre hindi, wala naman pong exact na tinuturo na kung saan exact part, no? Kaya nga kahit yung mga kaparian, minsan hanggang sa tiyan, no? Kasi Apo. hindi mo naman ma-exact talagang dibdib yan. But wala lang pong problema doon, kapatid. That's a gestures naman yan na nasa sa atin naman kung paano mo. Ang importante po, no? Ang importante, ano ba yung sign of the cross? Ang sign of the cross is the shortest prayer, no? So it's still a prayer. So hindi naman strict ang simbahan yan kung napunta man sa dibdib yan, kung napunta man sa tiyan, o minsan nga, di ba, kukross ka lang na liit, di ba, yung mga nagmamadali. So wala naman po turo ng simbahan kung bawal hanggang sa tiyan, wala naman po. So as much as possible lang sa dibdib po, because yun ay nakaano doon sa puso. Sabi ng awit ng mga awit, itatatak siya sa puso ng tao. So, isa yun sa mga turo ng simbahan po, no? So, wala naman po masyadong ano doon, big deal doon, kapatid. Minsan napupunta sa tiyan. Kahit ang makaparian naman eh. Opo, wala naman po masyadong big deal yun, kapatid. Sige po, salamat po. Bro Angel? God bless po. Yes, bro Jun. Yes, dito sa katikisim ni Bishop Laramuro, no? Hinahanap ko pa kung saan. Merong utos, merong turo talaga yung proper gesture ng pagsa-sign of the cross. Yung sinabi ni Bro Angel na sa puso, yun talaga, no? According sa Bible. Na yun nga sabi ni Bro Angel, itatak ang Panginoong Jesucristo sa puso. Dito sa, ito may Catholic faith dito, may guide dito kung paano ang tamang pagsa-sign of the cross. Ganun talaga. Ulo, puso, tapos balikat, no? Dahil biblically, ilagay sa ang ama kasi itatatak sa puso, ang anak itatatak sa puso, ang ama itatatak sa isip, ang anak itatatak sa puso, habang ang Espiritu Santo naman ang sa balikat. Dahil siya yung lakas natin, kapatid. Ayon yan dito sa may Catholic faith na libro. Meron tayong uturo. Pero okay lang po kung halimbawa nagkamali po ako sa tiyan po o malapit po sa sikmura. Okay lang po. Yes, yun. okay lang naman yan kasi wala namang restriction na simbahan, no? Pero kung sa baga kung ano ang turo talaga, kung ano yung Opo. turo, yun doon tayo. Kasi mayroong turo dito. Okay Sa po. may Catholic faith na libro ni Bishop Laramuro, bro. Sige po, salamat po. May nagtanong dito, nagpatanong kasi hindi raw siya makapasok. Wait lang kasi na ano yung ano ko, yung ilaw ko, no, hindi makita yung mukha natin. Yan. Basahin ko lang muna, no? Si Sister sino ba yun? Sister Mina. Sabi niya dito, good evening po, Bro Junray. Patanong po, di ako makapag-zoom, nasa work po ako. Question, paano magpatawad ng sarili sa kasalanang nagawa? So, ang question niya, paano magpatawad sa sarili sa kasalanang nagawa? Kahit na-confess na sa priest, feeling pa rin ng tao, di siya afraid sa nagawang kasalanan. Ayun, so feeling pa rin niya, kahit na-confessal niya, parang hindi pa rin siya nakalaya. At paano magpatawad ng taong di nahingi ng sorry, yun lang, sa mga nagawa sa'yo? Thanks po in advance. So, ang tanungan tatlo. Paano magpatawad sa sarili? Sa kasalanang nagawa? Pangalawa, kahit na na-confess, feeling pa rin niya, kahit na-confess na niya, parang hindi pa rin siya nakawala, no, doon sa kasalanang nagawa. Tapos ang pangatlo, paano patawarin ang taong di nagingi ng sorry sa mga nagawa sa iyo? Yun, bro, Christian, ang katanungan. Yes, so doon muna ako sa ano niya bro, tanong na paano daw mapatawad yung sarili niya. So, unang-una sa lahat sis, kung tayo nakapag-confess na sa pare, tapos binigyan tayo ng absolution, wag na ho tayo magdadalawang isipan na pinatawad na ho tayo ng Panginoon through absolution. Kasi pag binigyan tayo ng absolution ng pare, automatically na yun, binigyan din tayo ng absolution ng Panginoon. Mababasa natin yan sa Mateo 16:19, bro Romel? Or Bro Jundre? May ano ka dyan, Bro Jundre? Yes, bro. Bro Christian, anong talata yun, bro? Mateo 16:19, bro. Matthew 16:19. Matthew 16:19. Ito po ang ating mababasa, mga minamahal kong kapatid, no? Ibigay
ko sa iyo ang kapangyarihan sa kaharian ng Diyos, anuman ang ipagbawal mo sa lupa at ipagbawal din sa langit, ay ipagbabawal din, anuman ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anuman ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Yes, so yun, napakagandang talata na nabasa natin na kung ano man ang pinaghihintulot o ano man ang pinagbabawal dito sa lupa at pinahintulot din sa langit. Sinabi niya yun kay Pedro at alam naman natin sa ating pananampalataya na si Peter is our first pope and yung mga nag-delegate si Pope ng si Pedro ng mga tao niya which is yung mga pare. So, yun nga, na gaya na sabi ko kanina, kung pinatawad na tayo sa absolution, huwag mo nang anuhin yung sarili natin kasi unang-una, napatawad na po tayo ng Panginoon. Bro John Ray? Yes, bro Christian, I guess yun yung sagot sa pangalawa, bro. Pero yung unang sagot, tanong, paano magpatawad sa kasalanang nagawa? Sorry. Medyo na ano kasi ako. Anyway, sige bro John Ray, yun yung sagot ko bro John Ray. Yes, bro, yun yung sagot mo sa pangalawa. Yung una kasi yung una, ang pangalawa niyang sagot kung paano, parang hindi pa rin siya napalaya kahit nag-confess na. So, tama yung sagot mo. Yung unang sagot, tanong niya, bro, paano patawarin ang sarili sa kasalanang nagawa? Paano daw niya patatawarin ang kanyang sarili? Paano magpatawad ng sarili sa kasalanang nagawa? Bro Christian? Yes bro, pakibigay muna sa iba bro kasi may ginagawa din ako. Sige, Bro Angel, paano magpatawad sa sarili, bro, sa kasalanang nagawa, bro? Well, actually, isa yun sa sinabi nga ni, kailangan tulungan mo yung sarili mo, kapatid. Kasi, tandaan mo, kapatid, no, kaya ka nga pumunta dun sa, ibig sabihin, medyo, yung faith, there's something wrong with your faith, no? When you go to confession, isa yun sa mga faith natin, you are forgiven. Okay? You are forgiven by God through the priest. So, if you are forgiven, bakit hindi mo papatawad ng sarili mo at hindi ko magets when you are forgiven? So, there must be something wrong, sisters or brother, no? But you have to, kailangan mong patawarin yung sarili mo kasi nga hinihingi mo na ng tawad yan sa Diyos. Tulungan mo yung sarili mo, kapatid, just pray hard. So, the best thing to do para maano ka, kagaya ng sabi, actually, yung pinakamagandang dyan, yung tinatawag natin nasa state of grace, subukan mo nga, yung confessions, adorations, no? Eucharist, and then, yung iba, naglilingkod sa Diyos at yung sa pamamagitan ng ito, punto por punto, Bible study. Pagka ikaw ay nasa presensya lagi ng ating Panginoon, gagaan ang pakiramdam mo, kapatid. So, siguro, ang nagiging nakikita natin dyan, you ask forgiveness, pero mabigat ang kalooban mo, why? Usually, nangyayari sa mga tao kasi yung sinasabi ko, na pag kulang pa tayo sa prayer, kulang ka sa Bible study, kulang ka ng Word of God. Kasi ang salita mismo kasi ng Diyos, very powerful yan. Napaka-powerful na salita ng Diyos. Kapag ikaw ay lagi kang nakatuon doon, nag-prayer ka, yun nga, no? Yung nga kanina, napakaganda ni ginagawa niya. Nagsisimba siya araw-araw. And through then, imagine, nakapag-confess ka na, and why you cannot forgive yourself? So there's something wrong with that. Baka ang iniisip natin dyan, baka may something inside, no? Sabi nga yung iba, baka walking possessed na. Bakit nagkaroon ka na ng forgiveness from your confession and then hindi pa papatawad na sa sarili mo. So something wrong, but something's wrong. Pero much better, kapatid, no? Kung sino man ang tanong, kung nakikinig ka ngayon, make sure, pag nag-confess ka, i-confess mo uli yan, itanong mo kay Father kung bakit hindi mo patawad sa sarili mo, which is pinatawag ka na ng help yourself. Isa lang nasasabihin din ni Father sa'yo,
tulungan mo yung sarili mo, patawarin sarili mo, pinatawad ka na nga ng Diyos eh. Dagdagan mo yung faith mo, believe, na? Just believe on that sacrament of confession. Pag pinatawad ka na, patawarin mo na rin ang sarili mo, kapatid, no? Help yourself, kapatid. Yun po. Maraming salamat. At Yes, brother. idagdag natin to mga kapatid na isang talata lang po. Yung sinasabi po ng ating Panginoon, no? Isaiah 43:25, gayon man, ako ang Diyos na nagpatawad sa inyong mga kasalanan. Hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. If God Amen. forgive and forget, we should too. Yun. And then, ko lang, bro, yung sinasabi ng pare pagkatapos ng confession natin, natandaan natin, lagi sinasabi ng pare sa atin, go with peace. So, paglabas mo ng confession room, huwag ka nang mag-isip na tawag nito. Parang naano ka pa kasi napatawad ka na nga po. So, yun lang po, kapatid na John Ray. Bro John Ray, may isang Yes, talata. maraming salamat. Bro John Ray. Yes, may Yes, bro. dadag lang Yes, po. bro. May dadagdag lang po tayo, no. Isa pa to, no, sa hindi lang yung kasi siyempre kasama ng ayaw mong patawarin sarili mo, ayaw mong patawarin sa iba. Lahat po na nakikinig ngayon, matagal na natin hindi binabanggit to sa punto por punto, no. We'll review this kasi marami pa rin ngayon nakatanim ng galit sa puso nila. Dalawa yan, it's either yun nga, yung sabi sa iba or may galit ka sa sarili mo. Kapag hindi ka nagpatawad, ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi, no? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, Mateo chapter 6 verse 14 to 15 nga po, Bro Romel. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So, ang nangyari sa iyo, kapatid, brother or sister, ang ginagawa mo, ang tawag niyan, proper contrition, improper. Ibig sabihin, humingi ka ng tawad, hindi wala sa puso mo kasi may galit ka pa. So, ayaw mong tanggalin yon. Improper yon. Ibig sabihin, hindi ka sincere, no? So, tandaan natin, turo ng simbahan, pag tayo nagkumpisal, nandun yung honesty and sincerity. Sunit, maliwanag yun. Ang hindi mo pinatawad sa lupa, hindi ka patatawarin ng Ama, babala po sa lahat ng ayaw magpatawad. Lalo na sa sarili mo. So pag hindi ka mo pinatawad sa sarili mo, kapatid, hindi ka patatawarin ng Ama. Saan ka pupunta nun pag namatay ka? So babala po sa lahat yan, no? Hindi dito po we don't tandaan po natin, no? Ina-apply natin ang sinabi ni Jesus. Sabi ng ating Panginoon Jesus, pumunta siya rito not to judge people but to save. Gayon din ang punto por punto, no? Hindi po tayo nagja-judge, hindi po tayo humahatol sa mga tao but to save them, no? Kaya nga binibigay natin yung salita ng Diyos mismo, to save people. We don't condemn but we want to save, no? Babala po sa lahat ito. Pag hindi ka talaga nagpatawad sa sarili mo man lang o sa iba, hindi ka patatawarin ng Ama. Pero kapag nagpatawad ka naman, napakasarap nun, patatawarin ka ng Ama sa langit. Yun lang po, salamat.